Patuloy na nire-resolba ang problema sa kuryente sa Panay Island sa harap ng mga aberyang nangyari sa ilan nitong power plants. Batay sa Power Restoration Update ng National Grid Corporation of the Philippines, 242.1 megawatts na ang na-generate na kuryente mula sa gumaganang power plants at iba pang source mula sa Visayas. Para maging stable ang supply, kailangan ng 300 megawatts. Una dito, sinabi ng NGCP na nagkaroon ng unscheduled maintenance shutdown ang pinakamalaking power plant sa Panay. Pagtitiyak pa nito, nakahanda silang mag-transmit ng supply sa oras na maging available nito at nilinaw ng kumpanya na hindi sila maaaring mag-generate ng kuryente. Samantala, pinalalahanan ng Department of Energy ang NGCP na gampanan nito ang responsibilidad bilang system operator na tiyaking secured at reliable ang mga grid. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyon ng DOE sa NGCP, mga apektadong planta ng kuryente at distribution utilities para sa restoration ng stable power supply. So kulang pa rin po ito kasi ang nabibigyan ng serbisyo ng kuryente natin ay up to a level of 244 megawatts pa lang po. Alam po natin na ang buong Panay po ay mangangailangan ng humigit kumulang 400 megawatts. Kaya kinakailangan po natin na magkaroon tayo ng at least 300 megawatts po sa generation sa Panay Island. Kung kaya tinihintayin po natin ang pagbabalik serbisyo po ng power plant po ng pang-conception. Bukas po ang kagawaran ng enerhiya sa ganitong pong investigasyon para po maliwanagan at mabigyan po ng pansin ang mga sitwasyon na nangyayari. Nais ko lang pong ipaalam sa lahat na minsan na po nangyari ito noong April last year, nangyari po din itong kapareha sa sitwasyon sa ngayon kung saan dapat ay natuto na tayo at nagkaroon na po tayo ng experience. Pero sa ngayon nga po, dahil patuloy po ang paggangalap natin ng mga datos, hindi po natin masabi kung saan kung sino at kung saan nagmula ang pagkakaroon ng outages sa Visayas. Kaya kung ano man po ang magiging investigasyon, bukas po ang kagawaran ng enerhiya.